So, sa ating huling pag-aaral mga kapatid, tinalakay at napag-aralan po natin kung ano po ang itsura ng isang Kristiyano na namumuhay po sa buhay na mapagpakumbaba or a life of humility. Unang-una po, siya po ay nagtitiwala sa Diyos sa mga oras po ng paghihirap. Pangalawa, pinaglilingkuran po niya ang kanyang mga kapatiran, bagamat may kakayahan po siya na tanggihan ang mga bagay na ito. Pero alang-alang po sa iglesia ng ating Panginoon Jesucristo, at dahil siya ay nagmamahal sa mga kapatiran in the church, na ipapakita po niya ang kanyang paglilingkod sa pamagitan po ng pagpapakumbaba in serving them out of love. Ngayon, malapit na ho tayo matapos sa ating pag-aaral sa liham po ng unang Pedro. At dito ho natin makikita mula po sa talatang 8 hanggang 11, yung pamagat na kung tawagin po ang paghahanda laban kay Satanas. Ang paghahanda laban kay Satanas. Dito ho natin matututunan mga kapatid at sa kabila po na ating paghihirap bilang mga Kristiyano, dahil po sa ating pakikipag-ugnayan sa pananampalataya to Christ, ang ating kaaway ho talaga is not your neighbor. Ang ating kalaban is not your co-worker. Ang ating kalaban ay hindi po yung ating mga kamag-anak, anak, asawa, kapitbahay, or etc. Dito ho natin makikita that ang ating pakikipagdigmaan is not physical, kundi spiritual. Sa gayon, dahil po may kalaban po tayo sa spiritual, which is the devil, ano po ba ang itinuturo ho sa atin ng Biblia on how to be prepared? Dahil syempre, tayo po ay itinuturing po na salita ng Diyos bilang mga sundalo. At ang bawat sundalo, bago po yan makipaggera, kinikilala muna po nila kung sino po ang kanilang mga kalaban. Hindi po sila pwede makipaggera at we could even say to have an enemy na hindi po nila nakikilala yung weaknesses, how to prepare, and etc. So, ganoon din po para sa Kristiyano. Ano po ba ang dapat gawin ng isang Kristiyano habang siya'y inuusig, habang siya po ay nabubuhay sa ilalim ng kamay ng Diyos under suffering, how should they prepare against the enemy? Yan po ang ating pag-aaralan. So sabi po dito sa talatang 8, humanda kayo at mag-ingat. Be alert and of sober mind. Now, may dalawang bagay na inutos po ni Pedro upang maging handa po tayo laban kay Satanas. Unang-una, sa orihinal, ang ginamit po niya really means to be sober-minded. Sober-minded. Or to be reasonable. That means, kailangan magkaroon po tayo ng tamang pag-iisip. Sound thinking. Isang wastong pag-iisip. So ano po ang, we could say, yung parallel ng salitang sober, lasing. So kung ang isang lasing ay hindi tama ho ang kanyang pag-iisip, apektado po dito ang kanyang judgment, apektado po dito ang kanyang preparation sa kanyang pag-iisip. So ganoon din po for sober-mindedness. Ang sabi po ni Pedro, upang maging handa ho tayo laban sa ating kaaway na si Satanas, we have to be sober-minded. Now, itong salitang sober-minded ay madalas na po binabanggit talaga ni Pedro kahit sa mga sinaunang pag-aaral po natin sa unang Pedro. Halimbawa, nabanggit po yung sober-mindedness dito po sa chapter 1, kung ating po babasahin, sa kapitulo 1, talatang 13, ginamit po ni Pedro yung salitang sober dito po sa unang Pedro 1, talatang 13. Tignan niyo po ang nakalagay. Kaya, lagi kayong maging handa na gawin ang kalooban ng Diyos. Magpakatatag kayo at lubos na umasa na matatanggap nyo ang mga pagpapalang ibibigay sa inyo kapag dumating na si Jesucristo. O sa wikang English, therefore, with minds that are alert and fully sober. So binanggit po dito yung salitang being sober, yung tamang pag-iisip.
Bukod pa ho dito, pagdating po natin sa chapter 4, kung ating po babasahin, sa kapitulo 4, talatang 7, tignan niyo po ang nakalagay. Sa kapitulo 4, talatang 7, sabi ho dito, malapit na ang katapusan ng mundo. Kaya pigilan ninyo ang sarili ninyo para hindi kayo makagawa na masama at nang walang maging hadlang sa pananalangin ninyo. Or sa English, na mas malinaw, the end of all things is near. Therefore be alert and of sober mind, so that you may pray. So, tuwing pala ginagamit po ni Pedro yung salitang to be sober-minded, may kinalaman po ito with preparation. May kinalaman din po ito sa ating takbuhin bilang mga Kristiyano. Dahil kapag hindi po tayo, wastong po yung ating pag-iisip in our Christian living, tayo po ay will get distracted. Tayo po ay maitotoo ng ating pag-iisip sa mga ibang bagay, kesa po sa mga bagay na may kinalaman po sa kaharian po ng Diyos. So itong katuruan po ni Pedro na be sober-minded, binanggit po yan sa chapter 1 verse 13 dahil kailangan po maging sober-minded po ang ating pag-iisip dahil malapit na bumalik si Kristo. Pangalawa, ginamit po ni Pedro yung salitang sober-minded sa kapitulo 4, talatang 7, upang maging maayos ho ang ating pananalangin. Dahil kapag hindi po tama ang ating pag-iisip, malamang ang ating pananalangin po sa Panginoon ay hindi rin po tama. So sabi po ng Biblia, be sober-minded. Ang pangalawang binanggit po ni Pedro ho dito, pagkatapos po niya sinabi, yung salitang sober-minded, he uses the word, be watchful. Maging handa, be watchful. Now, sa wikang Griego, this is the word, gregoreo. Gregoreo. Now, tuwing ginagamit po itong salitang gregoreo sa bagong tipan, ito po ay may kaugnayan sa mga katuruan po ni Kristo at sa mga katuruan po na makikita natin sa Aklat ng Mga Gawa. Halimbawa, paano po ba gamitin itong salitang be watchful or gregoreo? Basahin po natin dito sa Mateo 24 upang makuha po natin ang sense ng salitang ito. Matthew chapter 24, at simulan po natin dito sa talatang 42. Matthew 24, beginning at verse 42. Tignan niyo po ang nakalagay sa Matthew 24, verse 42. Sabi po dito, kaya maging handa kayong lagi, gregoreo, dahil hindi ninyo alam ang araw o oras ng pagdating ng iyong Panginoon. Or in English, therefore keep watch. Yan po yung same word na ginamit, because you do not know what the day your Lord will come. Then in chapter 25, verse 13, Kapitulo 25, talatang 13, Kapitulo 25, talatang 13, tignan niyo po nakalagay dito. At sinabi ni Jesus, kaya magbantay kayo dahil hindi ninyo alam ang araw o oras ng aking pagbabalik. Therefore keep watch, because you do not know the day or the hour. Ngayon, itong salitang gregoreo or be watchful, hindi lang po yung ginagamit lamang sa pagbabalik po ni Kristo. Pati na rin po sa pananalangin sa mga oras ng tukso. Halimbawa, kung babasahin po natin ang Matthew 26, talatang 41, Matthew chapter 26, talatang 41. Tignan niyo po ang nakalagay ho dito. Magpuyat kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu'y handang sumunod, ngunit mahina ang laman. Watch and pray. That's gregoreo. Watch and pray,
so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Bukod pa ho dito, tuwing ginagamit din ang ganitong klaseng salita, may kaugnayan din po ito sa mga pastor sa kanilang pagbabantay ng mga iglesia. In Acts chapter 20, kung ating po babasahin, Acts chapter 20, talatang 31, Acts chapter 20, verse 31. Acts chapter 20, verse 31. Sabi po ng Biblia, kaya mag-ingat kayo at alalahanin ninyong sa loob ng 3 taon walang tigil ko kayong pinaalalahanan araw at gabi ng may pagluha. So be on your guard, Gregoreo. Remember that for 3 years I never stopped warning each of you night and day with tears. At sa kahulian mga kapatid, ito'y tumutukoy din po sa pagkukulang ng mga pastor at ang iglesia sa kanilang mga tungkulin. Revelation chapter 3, verse 1. Revelation chapter 3, verse 1. Tignan niyo po ang nakalagay dito sa Revelation 3, verse 1. Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Sardis. Ito ang mensahe ng may 7 espiritu ng Diyos at may hawak na 7 bituin. Alam ko ang mga ginagawa ninyo. Marami ang nagsasabi na buhay ang pananampalataya niyo sa akin. Ngunit ang totoo, para kayong patay. Verse 2, gumising kayo, or wake up, Gregoreo, at pasiglahin ang natitira ninyong pananampalataya para hindi tuluyang mamatay. Dahil nakikita ko na ang mga gawa nyo ay hindi pagganap sa paningin ng aking Diyos. So mula po sa paggamit po ng salitang be watchful sa Bagong Tipan, you see this of course in chapter 24 verse 42, chapter 25 verse 13 ng Matthew, and then you also see this in Revelation chapter 3 verse 2, and Acts 20 verse 31. So tuwing ginagamit po ang salitang be watchful, kitang-kita po natin yung pagiging alerto, yung pagbabantay. Pagbabantay sa pagdating po ni Kristo, ang pagbabantay when it comes to temptation, ang pagbabantay when it comes to our responsibilities bilang mga Kristiyano, at ang pagbabantay when it comes to the pastor taking care of the church. Pero dahil po, these 2 commands ang ibinigay po sa iglesia, bakit kailangan maging sober-minded? Wastong, tama ho ang ating pag-iisip. Bakit kailangan magbantay? To be alert o maging alerto sa lahat ng bagay. Dahil ang ating kalaban na walang iba kundi si Satanas ay hindi what we could say a foolish enemy. He is a tactician. Ang ating kalaban na si Satanas ay matalino. Kaya kung ang talino po ni Satanas will be underestimated dahil po hindi tayo naging sober-minded, pwede ho tayo maisahan. Ang kalaban po ay matalino. Gayunpaman, hindi siya kasing talino ng ating Panginoon. So ngayon, kung babalikan po natin ang unang Pedro 5, ipagpatuloy po natin ang ating pag-aaral. So ngayon nakita ho natin yung 2 klaseng utos kung paano po maging handa. Sabi ho dito, humanda kayo at mag-ingat. Ano po ang rason? Dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umaaligid na parang liyong umaatungal at naghahanap ng malalapa. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Now here's what's interesting. Now that we are finished with these 2, ito ang rason kung bakit kailangan po natin magkaroon ng sober-mindedness at maging alerto palagi.
Dahil si Satanas ay binigyan ng dalawang deskripsyon. Unang-una, ang tawag po sa kanya is kalaban. Pangalawa, ang tawag po sa kanya ay Diablo o Satanas. Subalit, kung tatanungin po natin, anong klaseng kalaban si Satanas? Kasi may mga iba-ibang klase po katangian ang mga kalaban eh. May kalaban na matalino, may kalaban na malakas, physically, may kalaban na sinungaling, may kalaban po na corrupt. So anong klaseng kalaban ito si Satanas? Ang ginamit po dito sa original is the word anti-dikos. At ang ibig sabihin po na salitang anti-dikos, an accuser in court. An accuser in court. So in other words, sa isang literal na salin, sino po si Satanas? Siya po ay isang kalaban sa loob ng korte na mahilig mag-akusa. So in other words, if you are a defense lawyer, you're a defense lawyer who is defending your client laban kanino? The prosecutor. So si Satanas, ayon po kay Pedro, ay tinawag po niya anti-dikos. Isang kalaban na mahilig mag-akusa sa loob ng korte. Pero ito ang tanong ho dito mga kapatid, sa lahat ng pwedeng ibigay na pangalan o deskripsyon ni Pedro, bakit po accuser? Pwede naman ahas. Pwede naman sinungaling. Bakit kailangan accuser ang ginamit po ni Pedro patungkol po sa kanyang description about Satan? Dahil si Satanas, kahit sa lumang tipan pa, wala siyang ginawa kundi mag-akusa laban sa mga mananampalataya. Halimbawa, kung babasahin po natin ang Zechariah chapter 3, basahin po natin ang Zechariah chapter 3. Ang gawain ng isang mahilig mag-akusa ay kalabanin ang mga mananampalataya. Talatang 1, Zechariah chapter 3, beginning at verse 1. Tignan niyo po ang sinasabi. Ipinakita sa akin ng Panginoon ang punong pare na si Josue na nakatayo sa harapan ng anghel ng Panginoon. Nakatayo naman sa gawing kanan niya si Satanas upang paratangan siya. Pero sinabi ng anghel ng Panginoon kay Satanas, ayon sa Panginoon na pumili sa Jerusalem, mali ka, Satanas, sapagkat ang taong ito na si Josue ay iniligtas niya sa pagkakabihag katulad ng panggatong na inagaw mula sa apoy. Marumi ang damit ni Josue habang nakatayo siya sa harapan ng anghel. Kaya sinabi ng anghel sa iba pang mga anghel na nakatayo sa harapan ni Josue, hubarin ninyo ang kanyang maruming damit. Pagkatapos, sinabi ng anghel kay Josue, inalis ko na ang iyong damit, mga kasalanan. Ngayon, bibihisan kita ng bagong damit. So, ano po ang ibig sabihin ng pangitain na nakita po ni Zechariah nung inaakusa ni Satanas si Josue nung panahon po na yon? Si Josue po, siya yung pare sa panahon po ni Zechariah. At bago po itayo ang templo nung panahon po na yan, may dalawang lingkod ng Diyos na ginagamit po niya sa mga panahon po ni Zechariah. Una, yung pare na ang pangalan ay Josue. Pangalawa, yung governor na si Zerubbabel. Itong dalawang lingkod ng Diyos ang kanyang gagamitin bilang instrumento upang maipatayo ang templo. Gayunpaman, nakita po ni Zechariah sa loob po ng isang pangitain na may nag-aakusa laban dun sa pare na si Josue. Na si Josue bilang pare, siya ang representative ng mga tao. So ang inaakusa po nung Satanas is, paano ito makakapagtayo ng templo? Ang dumi-dumi niya. Makasalanan siya. Pero ang ginawa po ni Yahweh, hubaran mo ang kanyang damit at papalitan ko ng bagong damit. Ang nilalarawan po nun, ang iyong pagiging makasalanan,
patatawarin kita at bibigyan kita ng panibagong buhay. Lilinisin kita. Pero ang nilalarawan po ni Josue bilang pare ay walang iba kundi si Kristo bilang punong pari ho natin na walang kasalanan. Gayunpaman, ano po ang kinalaman po niyan dito? Maaari, ginamit po ni Pedro ang salitang antidikos, which is accuser, dahil kapag tayo po ay naghihirap bilang mga Kristiyano, there are two things na ginagawa ng kaaway. Number one, he accuses you that the reason why you are suffering is because ikaw ay nagkasala sa Diyos. Di ba yan ang ginawa po ng tatlong kaibigan ni Job? Kaya ka naghihirap, Job, dahil ikaw ay nagkasala. Kaya ka naghihirap, Job, dahil ini-ignore mo ang katalinuhan ng Panginoon. Kaya ka naghihirap, Job, dahil ang mga anak mo ay nagkasala. So, inaakusa nila ang isang tao na wala naman ebidensya o pruweba. Ganyan din si Satanas. Kaya kayo naghihirap dahil nagkasala ka sa Diyos. Kaya ka naghihirap dahil hindi ka tapat sa Diyos. Pero mismo si Pedro ang nagsabi, huwag tayo maging surprised kung tayo bilang mga Kristiyano ay nakakaranas ng paghihirap dahil bahagi po yan sa ating pagiging mananampalataya. Right? Moreover, yung accusation po dito mga kapatid ay may kinalaman din to your personal failure. Bakit mo gagamitin yung tao na yan? Nagkasala siya sa iyo. Bakit mo gagamitin yung taong yan? May ginagawang kalokohan yan noon-noon pa, bagamat pinatawad ka ng Diyos. So yung mga kasalanan na pinatawad na ho ng Panginoon, tuwing binabalik ng kaaway ho ito, he is in the action of accusation. Halimbawa, kung babasahin po natin ang Revelation chapter 12. Revelation chapter 12. Talata 9. Revelation chapter 12, verse 9. Tignan niyo po ang sinasabi. Revelation 12, verse 9. Kaya itinaboy ang malaking dragon, ang ahas noong unang panahon na tinatawag na Diablo o Satanas, na nanlilin lang sa mga tao sa buong mundo. Itinapo siya sa lupa kasama ang kanyang mga anghel. Pagkatapos, narinig ko ang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos sa mga tao. Ipinapakita na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari at ang otoridad ni Kristo na kanyang pinili, sapagkat pinalayas na mula sa langit ang umaakusa sa ating mga kapatid sa harap ng Diyos araw at gabi. Ngunit natalo na siya ng ating mga kapatid sa pamagitan ng dugo ng tupa at ng katotohanang ipinangangaral nila. Hindi sila takot na iali ang kanilang buhay alang-alang sa kanilang pananampalataya. So dito, binabanggit po ni Juan sa isang pangitain, araw at gabi, inaakusa ni Satanas ang mga kapatiran. Anong ibig sabihin po nun? Nais po ibalik ni Satanas yung memory ng mga kasalanan na pinatawad ng Diyos. Meron po ba tayong mga kasalanan na hiningin na po natin sa Panginoon ng patawad? Lord, can you forgive me of this sin? At nung pinatawad ka na ng Panginoon, parang bakit nagkakaroon pa tayo ng guilt or memory? Or minsan, bumabalik na naman sa atin yung mga nakaraan na pinatawad na ng Panginoon of your previous sins. Ang sabi ng Biblia, yan ang gawain ni Satanas. He wants to remind you about the sins that Jesus has already forgiven. Kaya nga mga kapatid, bilang mga Kristiyano, may dalawang bagay na pwede po natin matutunan ho dito. Unang-una, kapag ikaw ay pinatawad na ni Kristo, dahil sa tunay na pagsisisi. Sabi po ng Biblia, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you from all unrighteousness. At hindi lang ho yun. Kung gaano po kalayo ang east sa west,
ganun din kalayo binura ng Diyos ang ating mga kasalanan. So kapag ikaw ay pinatawad na Diyos, tanggapin mo. Huwag mo na balikan. Huwag mong isipin, baka hindi ako pinatawad ng Diyos dahil walang kasalanan na hindi kayang bayaran ni Kristo. Lahat ng ating mga kasalanan ay binayad na po niya doon sa krus ng Kalbaryo. Pangalawa, bilang mga Kristiyano, hindi nararapat gawin ng isang Kristiyano, mga kapatid, na mag-isip ng hindi tama sa konteksto ng pag-aakusa. Kapag inaakusa po natin ang ating mga kapatiran na ito ang kanilang ginawa, kaya sila naghihirap dahil ganito ang kanilang mga ginagawa o dahil may ganyan sila o etc., na wala namang pruweba, wala naman ebidensya, wala tayong, we could say, have any difference, pinagkaiba kay Satanas. Nag-aakusa tayo. Or, halimbawa, kapag alam po natin ang baho, kasalanan ng ating mga kapatiran, pero madalas po natin hinuhukay muli yung mga nakaraan at nilalagay sa kanilang harapan, sa kanilang mukha. Natatandaan mo ba yung ginawa mo noon, ginawa mo noon, ginawa mo noon? Wala tayong pinagkaiba kay Satanas. Dahil kapag pinatawad na ni Kristo, hindi na niya hinuhukay po yung mga nakaraan. At yan po ay madalas na nangyayari kapag ang mga kapatiran ay nagkakainitan, nagkakaroon ng mga debate, argumento, instead of Biblia ang pinag-uusapan, ginagawang personal. Humuhugot na hindi nararapat. So sabi po ng Biblia, ang may tungkulin na mag-akusa when it comes to enemy is none other than Satan. That is his responsibility in darkness, is to constantly accuse. So lagi ho natin iisipin, mga kapatid, kung kayo po ay naghihirap bilang mga Kristiyano dahil sa makadiyos na pamumuhay, huwag mong tatanggapin that the reason why you are suffering is because you have sinned against God. Now, there are cases that kapag tayo ay nagkakasala, maghihirap talaga tayo. Kaya nga sabi ni Pedro, huwag sana na ikaw ay makaranas ng paghihirap dahil ikaw ay nagkasala. Pero kung ikaw ay namumuhay bilang isang tapat na Kristiyano, normal lang sa isang Kristiyano na maghirap for the Christian faith. Pangalawa, the word Satanas, devil, or diablo. Sa orihinal, ang ginamit po dito is diabolos. Diabolos. At ang ibig sabihin po ng diabolos, slander. Mahilig manira ng kapwa. Mahilig manira ng kapwa. Paninirang puri, slander. Someone who slanders. So syempre, kapag slander ka, si Satanas, ang gawain po niya is to wreck the reputation of people. Titirahin ka patalikod. Sisirain niya ang reputasyon mo. Iibahin niya ang lahat. The first time that we see Satan slandering ay sa panahon po ng Genesis chapter 3. Natatandaan niyo po ba nung inutos po ni Yahweh kay Adan at Eva, huwag mong kakainin yung punong kahoy. Don't eat of it. For the day that you eat of it, you will surely die. Pero ano po ang ginawa po ni Satanas? He slandered and twisted the Word of God when he said, totoo ba na sinabi ng Diyos na kapag kumain ka, ikaw'y mamamatay? Hindi totoo yan. But rather, siniraan pa niya ang Diyos. Sabi ni Satanas, alam ng Panginoon, alam ni Yahweh na kapag kinain mo ito, magiging katulad ka niya. So in other words, tinatanim niya sa isipan ni Adan at ni Eva that they could be gods, pero pinipigilan sila ni Yahweh. So ngayon sinisiraan po ni Satanas si Yahweh. Yan ang gawain ng kaaway. Mahilig siya mag-akusa, mahilig siya manira ng tao, mahilig siya manira ng reputasyon ng iba. In this case, yung mga Kristiyano. Marami siyang sinasabi laban sa church. Marami siyang ginagawa laban sa church. So yan po ang ating kaaway. Ang ating kaaway ay hindi yung mga kapatiran.
Ang ating kaaway, mga kapatid, ay hindi yung mga katrabaho natin, kamag-anak natin, kapitbahay natin. Ang kaaway natin ay si Satanas. Well, maaari ho natin tanungin, Pastor, yung mga nagiging katrabaho ko sa work wala silang ginawa kundi mag-akusa. Sino po ba ang gumagamit sa kanilang labi? Si Satanas. Pastor may mga kakilala ko, mahilig manira sila. Naninira sila sa amin. Pero sa pagdating sa spiritual, sino ang nag-iimpluwensya po sa kanila? Si Satanas. So dito, nakikita ho natin, ito ang gawain ng ating kalaban. At kung hindi ho tayo magbabantay, mga kapatid, maaari kalabanin po natin yung mga tao na hindi nararapat kalabanin. Ang ating kalaban ay hindi yung mga tao, kundi si Satanas. Pero magkakaroon na po tayo ng discernment kung sino talaga ang ating kalaban kapag sober-minded at alerto ho tayo kung sino ang ating kalaban. Ngayon, kung babalikan po natin ang 1 Pedro 5, 1 Peter chapter 5, may ginamit din po si Pedro dito that I believe is also noteworthy of our attention. Verse 8. Humanda kayo't mag-ingat dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umaaligid na parang liyong umaatungal at naghahanap ng malalapa. So, bukod pa ho sa pagiging accuser, bukod pa ho sa pagiging slander, hinalintulad po ni Pedro itong nag-aakusa, itong naninira sa kanyang kapwa bilang isang lion. So that's number 3. Now it's interesting, sa Tagalog, yung salitang lion is leon. Now in Greek, ganun din po siya. In Greek, leon. It's the same word. Okay? Now, here's another question that you need to think about. Sa Biblia, kapag gumagamit po ang mga may akda, lumang tipan, bagong tipan na mga hayop, may nilalarawan ho ito Halimbawa, alam niyo po ito church. Kapag ang hayop na dove ang ginagamit in symbolism, ano po nilalarawan nun? The Holy Spirit. Matthew 3. Alright? Kapag ang aso ay ginagamit bilang larawan of something, tumutukoy po yan sa mga hentil, right? Gentiles. Or minsan, mga false teachers, as found in 2 Peter 2. Kapag ahas naman ang ginagamit, bilang symbolism, it's a reference to Satan. Or sometimes Christ, depende sa konteksto. Pero sa lahat ng hayop na pwede gamitin po ni Pedro, bakit leon? Have you ever thought about that? If I'm going to describe Satan, why not snake? Why not dragon? Why not dog? Why not wolves? Why lion? Now, here is what's interesting. There are two possibilities kung bakit lion ang ginamit po niya. Unang-una, it has something to do with the book of Daniel. Sa aklat ng Daniel, chapter 7, all the way to chapter 8, dito ho natin makikita sa iyong personal time na pag-aaral, may mga ginamit po si Daniel, o may mga nakita rather si Daniel, na mga ilang uri ng hayop na minilalarawan ho when it comes to empires. Halimbawa, in those days, ang ibig sabihin po ng lion sa panahon po ni Daniel was Babylon. Okay? Pangalawa, you had the bear. This represented Persia. Leopard. This represented Greece. And lastly, the beast represented Rome. So may mga ilan, ayon po sa kanilang interpretation, maaari ginamit po ni Pedro ang hayop na leon dahil sa aklat ng Daniel,
kapag ginagamit po yung mga iba-ibang klase mga hayop, may nilalarawan po sila pagdating sa mga empires na we could say nagto-torture sa mga Israelita. Now, some would ask, Pastor, parang ang layo yata. Kung lion ang tinutukoy po ni Pedro at ang nilalarawan po ng lion sa Daniel ay Babylon, parang ang layo ng koneksyon. Pero it's not that far if you come to think about it. Dahil pag nakita ho natin sa mga susunod na Friday, Lord willing, nung matapos po si Pedro sa kanyang liham, ito po ang kanyang pagbati. Binabati ko ang mga kapatiran sa Babylon. At ang Babylon is a code name for Rome in those days. So maaari, ito ang rason kung bakit po ginamit, ayon po sa ilan, yung leon. Connection po daw kay Daniel. Ang ikalawang naman rason, mga kapatid, is this. The reason why ginamit po daw ni Pedro ang salitang leon is to continue the theme of shepherd and sheep. Shepherd and sheep. Now, bakit po may mga ilan na ganito po ang kanilang klaseng interpretation? Dahil kung natatandaan po natin, sa unang Pedro 5:4, ano po ang tawag kay Kristo? Great Shepherd. At ayon po sa unang Pedro 5, sino po ang inaalagaan ng mga pastor? Yung mga tupa ng Diyos. Subalit, kapag nakikita po natin ang kasaysayan ng mga pastol sa kanilang pag-aalaga ng mga tupa, sino po yung madalas na nakakalaban nila Samson, nakakalaban po nila David? Mga leon at oso. Natatandaan niyo po ba nung sa unang Samuel 17? Nung nagkukwento po si David, ang iyong lingkod bilang shepherd, may napatay ako, leon at oso, upang mabantayan maigi ang mga tupa. Pero dito, sinasabi po ni Pedro maaari, kung ito ang tamang interpretation, bilang mga tupa ng Diyos, lagi ka nagbabantay dahil naghahanap ang leon na makakain. Pero habang wala pa ang ating tagapangbantay physically, nagbabantay tayo. Kasi hindi pa ho bumababa pa si Kristo eh. So dahil hindi pa ho bumabalik pa si Kristo for the second time, kailangan natin magbantay. Kailangan po natin maging alerto. Kailangan po magkaroon tayo ng wastong pag-iisip. Dahil kapag kumilos ang kaaway at hindi tayo nagbabantay, kaawa-awa ho tayo mga kapatid. Ngayon, sabi din po ng Biblia, si Satanas bilang leon, sabi ng Biblia, is looking for someone to devour. So sino po yung someone na tinutukoy ho dito? Yung mga hindi nagbabantay. Yung mga hindi tama po ang kanilang pag-iisip. Yung mga taong yung puso't isipan ay hindi na po nakatuon sa kaharian po ng Diyos. Yung mga taong madaling madistract. Yung mga taong abalang-abala sa mga alalahanin po dito sa buhay na ito. Sila yung mga hinahanap ng kaaway. Kaya ang sabi po ng Biblia, be sober, be alert for the accuser, the slander, like a lion, is looking for that one person to devour. So ngayon, so far yung napag-aralan po natin sa talatang 8 is referring more to how to prepare and how to identify. Ngayon, kung babalikan po natin ang unang Pedro 5, basahin naman po natin ang talatang 9. 1 Peter 5, verse 9. Tignan niyo po ang nakalagay dito. Patatagin ninyo ang iyong pananampalataya sa Diyos at labanan ninyo si Satanas. Resist them, standing firm in the faith,
because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. So, now that we understand and we have identified kung sino po ang ating kalaban, ano ang dapat ho nating gawin? Well, sabi po ng Biblia, number 4, we must resist firmly in the faith. So there are 3 things. Resist, firmly, saan? In the faith. Hindi po sinabi, resist firmly, gamit ang iyong lakas. Hindi sinabi, resist firmly, gamit ang iyong laman. It didn't say, resist firmly, gamit po ang ating mga natutunan na walang application. Pero ang sinabi po dito, you can resist the devil sa pamagitan po ng pananampalataya. Now, tuwing ginagamit po ni Pedro yung salitang pananampalataya sa kanyang liham, lagi po ito may expectation. Halimbawa, kapag idinaan ang ating pananampalataya sa apoy, ito'y lalabas na parang ginto at the coming of Christ. So every time that the word faith is used in 1 Peter, ito po lagi yung pattern po niyan. Your faith must be tested, but it will result in glory. Pagdating po ni Kristo. Your faith will be tested, but will result into glory pagdating po ni Kristo. So dito, paano nga po ba natin magagawa to resist firmly in the faith si Satanas? Well, here is a case test. Kung natatandaan po natin. Ano po yung dalawang gawain ni Satanas ayon po sa talatang 8? Ano po yung dalawang gawain po niya? Nabasa natin kanina eh. He accuses and he slanders. So accusation deals with sin. Slandering deals with reputation and twisting God's word. So sa ganitong paraan magagawa po natin to resist si Satanas. Ano po ba ang nais niyang itanim sa ating pag-iisip ng hindi totoo? Ano po ba ang sinasabi ni Satanas na sumasalungat sa Biblia kung saan apektado ang ating pananampalataya? Ang ibig sabihin po nito, tuwing bumubulong ang kaaway at hindi mo tinatanggap ang kanyang mga sinasabi dahil binabantayan mo ang puso mo, ang isip mo, gamit na salita ng Diyos, we are resisting Him firmly. And bakit po firmly? Bakit po nagiging matatag tayo? Dahil ang ating pundasyon ay hindi ang ating kakayahan, kundi ang ating pananampalataya kay Jesus. Sino po ang nagwawagi laban kay Satanas? Yung mga may pananampalataya kay Jesucristo. So, bakit po ang Kristiyano ay nade-discourage? Bakit po ang Kristiyano ay nade-depress? Dahil hindi nila binabantayan ang kanilang mga sarili. Yung mga binubulong ng kaaway, kapag tinatanggap po natin ito, manghihina ka. Made-discourage ka. Mapupuno ang iyong puso't isipan ng mga bagay na wala namang kinalaman sa mga pangako ng Diyos. Kaya nga, ang gawain po ni Satanas is that, ito ba yung pangako ng Diyos sa iyo? Hindi totoo yan, sinungaling ang Diyos. Pinabayaan ka na ng Panginoon. Iniwan ka na ng Diyos. So ngayon, kung tatanggapin mo yan, manghihina ka. Kaya nga, may nakalagay, resist eh. When you resist, hindi yung, okay, you're pushing back, tapos na. Hindi. You keep opposing hanggang makamtam mo yung tagumpay. It's an ongoing battle, mga kapatid. So lagi ho natin tatandaan, you are resisting His accusation, you are resisting His slandering. Minsan gagamitin po niya yung mga salita na narinig mo noon-noon pa as a discouragement.
O yan si Brother Joel, ganyan-ganyan yan. Hindi magiging kagamit-gamit yan sa karya ng Diyos. O yan si Brother June, ganyan-ganyan yan. Hindi siya magandang patotoo. So yung mga akusa at slandering ni Satanas, kapag tinanggap natin yan, tayo ho ang maapektuhan. The moment na dumating po yung mga tanong na, paano kaya? Ano na kaya gagawin ko? Paano? Totoo kaya to? Nandiyan pa talaga ang Diyos? When you accept that, you're not resisting, you are entertaining. And when you entertain, you will never grow to be strong in Christ. Kaya nga lahat ng natututunan po natin mula po sa Biblia, hindi lang po siya knowledge, but it's also wisdom on how to fight against Satan. Naniniwala po ba tayo na ang lahat ng bagay na nagaganap po sa ating mundo ay pinintulutan ng Diyos? If the answer is yes, and you are trusting in Christ for your tomorrows, then no mga kapatid, and accept na hindi ka niya pababayaan. Pero the moment inunahan po natin ang Panginoon dahil nga po sa bulong ng kaaway, kasi ang number one target po ng kaaway is your faith. Kapag ang tiwala mo sa Panginoon ay tumiwalag, apektado din ang iyong pamumuhay. It is faith that resists the devil. It is faith that keeps you in Christ. Sabi nga, we are saved by grace through faith. Pero kapag ang ating pananampalataya, we are not grounded in the faith, tayo po ang kaawa-awa. Gayunpaman, bagamat na binanggit po dito, resist in the faith, maaari ho natin isipin, ano ba yan? Ako lang po ba ang nakakaranas sa paghihirap? Tignan niyo po yung sinabi ni Pedro dito. Hindi lang kayo ang naghihirap, kundi pati ang mga kapatid nyo kay Kristo sa buong mundo. May narinig po ako noon sabi, Pastor, ang tindi po ng aking paghihirap. Ano yung paghihirap mo? Tuwing nagsishare ako sa Facebook, ang dami nagko-komento, bobo daw ako, o sa ganito-ganito ako, wala daw kwenta ang aking sinasabi. Ang tindi ho, pastor, ng aking paghihirap. Pero kung ikukumpara ang ating paghihirap sa mga kapatid natin sa China, ang mga kapatid po natin sa underground churches in the Middle East, yung konting Facebook insult, sasabihin na natin, napakatindi ng ating paghihirap. Yung mga iba, binabaril, ginagahasa, pinupugutan ng ulo. May video na napanood po namin several years ago. Yung mga kapatiran po sa China, dahil wala po silang Bible, nakarating po ang Biblia sa kanila at binuksan po nila yung kahon na punong-puno ng Biblia, hinahalikan nila yung Biblia dahil sa tuwa. Because they're being persecuted. Pero sa ating Western society, nagkalat ang Biblia, pero tinatamad ho tayo na basahin. And yet, nagagawa pa natin sabihin, ang tindi ng pag-uusig na nangyayari sa akin. Wala ho yan, mga kapatid, comparison to those who are being persecuted in other parts of the world. Kaya may nakausap po, may isang pastor, sabi niya, it is shameful to say that we are being persecuted in the Western society. In comparison sa mga kapatid po natin in the Middle East. Pero it is not to say na hindi tayo nakakaranas. Nakakaranas po tayo sa iba-ibang klase mga anyo. Pero the fact na sasabihin natin, ayoko na maglingkod sa Panginoon, napakahirap ng pag-uusig dito sa Canada, kung yung mga kapatiran nga sa ibang parte ng mundo ay nakakaranas po na mas patinding paghihirap, that should encourage us to thank God na ibinigay niya po sa atin isang bagay na alam niya kakayanin natin sa kanyang tulong. Na magiging aminado po, mga kapatid, kung ako ay lalagay po sa posisyon ni Job, I don't know what I would do. O kung ilalagay mo sarili mo sa posisyon po ni Moises, milyon-milyon ng mga Hudyo ang titigas ng ulo, wala ka na marinig kundi daeng, pagrereklamo, I don't know kung kakayanin po natin yon. Pero sabi ka po ng Biblia, walang pagsubok na binibigay po ng Diyos na magiging mas higit pa sa ating kakayanin. So kung ibibigay po ni Lord sa akin yung
pagsubok po ni Job, I don't think I could stand. So God will only give you that which we are able to overcome. So ano po ba ang paghihirap po natin, mga kapatid? Do you think yung paghihirap po natin coincidence? No. It's a way para lalo po tayong magtiwala sa Panginoon so you can oppose the devil. But if you constantly doubt God, if we constantly complain to God, paano po tayo lalago? Kaya nga, resist firmly in the faith. Bakit po in the faith? Kanino ko po ba nagtitiwala? That's your faith. It's either Christ, yourself, or the devil's words. If you trust in yourself, walang mangyayari. If you trust in the devil's words, manghihina ka, but you need to trust in Christ. Tulad na ng pag-aralan po natin noon, napakadali lang po sa atin magtiwala kay Kristo pagdating po sa kapatawaran ng kasalanan, pagdating sa kaligtasan. But when it comes to God's providence over our lives, dun tayo nanghihina. Nangyayari din sa akin yan, mga kapatid. Lord, paano nga ka pala yun? And then you would be rebuked by the Word of God. Ilang beses mo na binabasa nito, hindi mo pa rin tinatanggap. Let tomorrow worry about tomorrow. Amen. You're resisting the works of the enemy. He is accusing God as being a liar. He's accusing and twisting God's Word as worthless. But you must resist him. Dahil hindi lang tayo ang nakakaranas ng paghihirap. Pati na rin po ang mga kapatiran natin. Dahil sabi ng Biblia, ang lahat ng mamumuhay kay Kristo ay makakaranas ng paghihirap at pag-uusig. So praise the Lord kung inuusig ka. Sa mga kapatiran po namin na pupunta po sa Garden City, kapag iniinsulto kayo na, nandiyan na si pare, nandiyan na si pastor, o nandiyan na naman si born again na crazy. Di magpasalamat ka sa Diyos. Because you are in Christ. Pero nakakatakot na lang, kung mahal na mahal ka ng mga hindi mananampalataya, hindi sila natatakot sa iyo, tumatakbo pa sila sa inyo, kaduda-duda ata ho ang ating pagiging Kristiyano kung ganon. Dahil sabi ng Biblia, ang ilaw na dumating sa mundo, nilayuan ng mga taong may nais mamuhay sa kadiliman. Now, that being said, verse 10, how should we look at our suffering? Sabi po dito, maikling panahon lang ang paghirap ninyo. Do you believe that, church? Maikling panahon lang ang paghihirap ninyo. Now, this is what I observed in the entirety of the book of 1 Peter. This is quite interesting kasi may binanggit po si Pedro in 1 Peter chapter 1 verse 6 and 7. Ito po ang sinabi niya. Panandalian lamang ang paghihirap ninyo. Nabanggit po yan in chapter 1. And as Peter is about to close his letter, look what he says in chapter 5, verse 9 to 10. Maikli. Ang paghihirap ninyo. Now, we have come to learn, mga kapatid, kapag may nais ipahiwatig ang isang may akda in the first chapter at inulit na naman niya yung exact same phrase in the last chapter, lalo na when it's closing, this is called inclusio. In other words, itong ibig sabihin po iparating ni Pedro sa kanyang liham. Mga kapatid, alam kong naghihirap kayo, pero panandalian lamang yan. Habang panandalian lamang ang paghihirap ninyo, ito ang dapat ninyong gawin. Bakit po? Dahil maikli lang ang paghihirap ninyo. In other words, hindi niya ine-entertain yung degree ng kanilang paghihirap.
Ang nais po niya itanim sa kanilang puso't isipan, mga kapatid, naghihirap kayo, dumadaan kayo sa apoy, maraming umuusik sa inyo, ang kalaban ninyo si Satanas, gayunpaman, maikli lang ang paghihirap ninyo. Maraming tao, mga kapatid, nakakalimutan po nila na ang paghihirap dito po sa mundo, lalo na if you're a Christian, is not forever. Panandalian lang po. It is temporal. It is short. It is only for a while. It's not forever. May mga naririnig po tayo pangangatwiran sa labas, gusto ko na magpakamatay, ayoko na magbayad ng utang. Pero tinitignan lang po nila yung mga makamundong bagay. Ang dapat dumalabas sa kanilang bibig, gusto ko mabayaran ang utang ko sa Diyos by accepting Christ para sa kabilang buhay, hindi na sila maghihirap. Pero hindi lang po ito ang inclusio ng unang Pedro. May sinabi din po si Pedro dito kung ipagpapatuloy po natin ang basa. Look what he says here. Maikling panahon lang ang paghihirap ninyo. Pagkatapos nito, tutulungan kayo ng Diyos para maging ganap ang buhay ninyo. At siya rin ang magpapatatag at magpapalakas sa inyo. Dahil siya ang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Pinili niya kayo upang makabahagi rin sa walang kaluwalhatian niya sa pamagitan ng pakikipag-isa ninyo kay Kristo. Verse 11, purihin siya sa kapangyarihan niyang walang hanggan. Amen. Or in English, to Him be the power forever and ever. Amen. Now let me just erase this real quickly and show you how the letter seems to form an inclusio. In 1 Peter chapter 1, verse 3 to 5, sabi po dito, your salvation is protected by the power of God. Power ang ginamit. Ngayon, at the end of the book, in chapter 5, verse 11, may doxology. To Him be the glory forever and ever. Amen. Or to Him be the might ang ginamit. Now, when you think about it, in verses 3 to 5, ini-encourage po ni Pedro, kahit anong paghihirap na maranasan ninyo, your salvation is protected. Sino nagpoprotekta? Ang kapangyarihan ni Yahweh. Ganon din ang sinabi po niya at the end of the book. Kahit ito ang paghihirap na nararanasan ninyo, purihin natin si Yahweh na makapangyarihan, who is mighty. Bakit ginamit po ni Pedro yung salitang mighty? Why not holy? Why not infinite? Why not just eternal? Bakit mighty ang ginamit niya? Because that might ay bumabalik na naman dito to what God is able to do. The power to save. So in short, there are two things that form an inclusio. An inclusio dun sa kapangyarihan po ni Yahweh. And an inclusio dun po sa nabanggit po natin kanina of God being able to help us in our sufferings. Dahil maikli lang po ito na panahon. So ngayon, anong ibig sabihin po nun as we come to a close? Anong ibig sabihin na siya rin ang magpapatatag, magpapalakas, at siya rin ang magpapalaho sa atin? Kailan po mangyayari yan? Mangyayari po yan at the coming of Christ. Bakit po at the coming of Christ? Kasi sabi po dito, tutulungan kayo ng Diyos para maging ganap ang buhay ninyo. Makakamtan po ba natin ang pagiging ganap sa mundong ito? No. It's at the coming of Christ. Yan ang madalas na binabanggit po ni Pedro all throughout his letter. Dumadaan kayo sa apoy, but wait for the revelation of Jesus Christ. Dumadaan kayo sa pag-uusig, but wait for the coming of Jesus Christ. Bakit po pinapalakas
ni Pedro ang pananampalataya ng mga kapatiran by putting their hope on Jesus. Dahil sa pagbabalik ni Kristo, wala ng kamatayan, wala ng paghihirap, wala ng kalungkutan. Yan ang pag-asa ng iglesia. So si Satanas, bahagi po siya doon sa maikling panahon. Dahil hindi natin siya makakasama forever. Kaya galit na galit si Satanas. Kapag babasahin mo Revelation 12, sabi ho doon nung itinapon po si Satanas mula sa langit, galit na galit siya because alam niya maikli na lang ang kanyang oras. So yung paghihirap, panandalian lang po yan. Ang pag-uusig, panandalian lang po yan. Be sober, be alert, be strong, and resist the devil in your faith. And by doing so, mauuwi po ito sa pagpupuri. Notice yung istruktura ng ating pinag-aralan. Sa talatang 8, maging handa ka. Kapag naging handa ka, ano po resulta? Talatang 11, magpupuri ka sa Diyos. Ang taong hindi naghahanda, hindi yan magpupuri, magrereklamo yan. Pero ang taong naghahanda, kaya siya nagpupuri sa Diyos dahil handa na ang kanyang pag-iisip, handa na ang kanyang puso, dahil tinatanggap niya yung sinasabi ng Biblia. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Hindi ako iiwanan ng Diyos. Hindi ako mabibigo pag ako'y tumawag sa Diyos. And therefore, to Him be the might, the glory forever and ever. Amen.